May alingas-ngas daw ng banta sa Malacanang sa June 12 kasabay ng Independence Day. Ang palasyo naman may babala sa mga anilay kampo ng kadiliman. Nasa frontline ng balitang yan si Alexis Ebue. Sa Facebook post ng broadcaster na si Ramon Tulfo, nakakalap daw siya ng impormasyon mula sa isang pulong sa Camp Crame na daragsain ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang Malacanang sa June 12 sakto sa Independence Day. Sabi pa ni Tulfo sa kanyang post, ayon daw sa intelligence report sa PNP ay pangungunahan ito ng isang religious group. Nagpulong daw ang PNP para planuhin ang depensa. Sa isang naunang post, sinabi ng broadcaster na kabilang sa nasabing meeting sa Crame ang lahat ng PNP regional directors. Biglaan daw ang meeting at closed door. Wala raw media, pero nakasama raw sa nasabing pulong si Interior Secretary John Vic Remulla. Agad itinanggi ng PNP na may kumpirmadong intel kaugnay sa mga kumakalat ng umano'y banta sa pagdiriwang ng Independence Day. May mga nakaplano na raw na deployment kaugnay niyan, pero bilang bahagi ng normal routine exercise ng kapulisan. We have received no validated intelligence regarding any such threats on Independence Day, but we reassure the public that the PNP remains ready and vigilant and fully deployed to ensure the safety and security of all Independence Day celebrations across the country. Bagamat totoong nagkaroon ng pulong kasama ang PNP leadership at ang mga regional director kasama si Secretary Remulla, hindi raw ito emergency meeting. There's nothing unusual or there's nothing urgent about the meeting, and it's normal and routine exercise of the Secretary's authority of the Philippine National Police to set direction, align priorities, as well as ensure that all the programs and the operations of the PNP are consistent with the administration's peace and order agenda. Naging maanghang naman ang sagot ng Malacanang sa umuugong na pagsugod sa palasyo sakto sa Independence Day. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman daw bago ang ganitong banta. Noon pa raw, gusto na iluklok sa pwesto ang anilay kanilang poon, naghahamon sa kapangyarihan kahit wala pa ang 2028. Dagdag ni Yusek Castro, mandato ng law enforcement agencies na pagtuunan nito ng pansin. Paalala ng Malacanang, mag-ingat daw tayong lahat sa mga tinatawag nitong kampon ng kadiliman. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.